What is up guys? It's your boy Pichay, and in today's video mag-unbox tayo ng helmet natin. Mag-Holy Week na kasi, kaya naisipan natin bumili ng bago nating helmet. Yung helmet natin dati is yung PMT. Ito, yan. And ngayon, kakadating lang. Bumili tayo ng Spider. Ito yung bago ng Spider, yung Spider Physics. Actually, sobrang gaan nga. Oh. Yung rider kanina, tinanong kung ano daw laman. Kasi baka daw budol, ayaw na sana sa akin ipa-receive. Kasi nga, di ba yung Spider nagawa din ng helmet na pang mga motor. Akala, half face lang to or baka budol nga daw, scam. Sabi ko, kaya magaan kasi pang bike, kailangan talaga magaan. Yun, kaso, nung dinala niya, dun siguro sa factory nila, nakaganto, naka-UP-UP na yung box. At sana okay pa naman yung loob. Ayan. Unbox na natin. Ito yung bago ng Spider. Kalalabas lang siguro mga 1 month ago. And nakita ko lang to sa upload ni Anli Ahon. Kaya yun. Tingnan natin kung worth. Kasi medyo pricey din to. Ang SRP nito is 4,595 ata. 4,595. Pero nakuha ko to ng sale. Ay, actually hindi sale, may voucher ako sa Shopee. So less 1,000. Or pang ganun, less 900 ata sa voucher ko. So eto. Ito na yung box. Spider. Sa taas, we live for the ride, and then ito na siya. Siguro umalog-alog to. Kasi wala siyang kahit anong packaging sa loob. I mean, para ma-contain yung pinaka-helmet. Goods naman. Matigas naman yung box. Hindi lang siguro maayos yung pag-handle ng sa shaping. Pero, yun. Bubuksan na natin. It's really maganda. Kulay puti yung kinuha natin. Yan. Kulay puti. And ito na yung pinaka-helmet. Set aside lang natin. Ayan natin baka may iba pang accessories. Wala na. Wala na. Let's see. So ito na yung pinaka-helmet. Ang model nga pala nito guys is Spider Physics. And ganun lang, nakabuhol lang. Tapos, ito na yung pinaka-helmet. Yun lang talaga, straightforward. So, meron tong A-top, real na blazing system, yung panghigpitan. Tapos, mag-lock, magnetic na yung buckle niya. And then, ProRace in-mold technology, ultra lightweight shell, ito, Mega Flow cooling system, tsaka sweat stop washable liners. And then may papel lang na siguro to, helmet sizing guide nila. And then ito na yung pinaka helmet. Medyo unique yung style niya and sobrang gaan. As in, sobrang gaan. Medyo unique kasi tingnan nyo. Sa helmet, yung butas niya may pang-connect na transparent plastic. Diba? Transparent. Unique siya. And kamukha siya nung mga Giro and yung Met 30, yung pa ganun. And yung likod, maangas yung likod. Aero talaga. Nagustuhan ko dito kasi yung last na helmet ko, di ba? Yung PMT, yun? Aero masyado, wala masyadong butas. Kaya ang bilis mapawisan, ang bilis kong mapawisan. And ito, medyo mas dumami yung butas.
Actually, kung wala nga tong mga plastic na to, ang laki ng butas, isang buong ganun. Pero siguro kaya may ganito for support ng pinaka helmet. And then yung pinaka niya, yung styrofoam na matigas is all white na din. So ayun, all white lahat. Yung sa baba lang dito is silver. And then tingnan natin yung buckle system niya kasi mag-lock na eh. Paano ba to? Actually, hindi ko alam. First time ko lang, ayun. Angas bilis Ngayon guys. Para may pe-press ka lang dito sa dulo. Tapos mag-release na yung magnet. So sabi nila, kaya ng one hand pag tanggal kabit. Para mas safe. Testing natin yan mamaya. And yung A-top naman niya. Check natin yung A-top na na real knob. Yung alam niyo yung nakikita niyo sa mga sa sapatos, yung parang boa style. Parang gano'n na siya. Sabi dito, do not pull knob up. So hindi mo na kailangan hilahin para lumawang. Testing natin. Pag sisikipan, ikot, ayan. Diba? Ganyan. Tapos, pag luluwang, isang ikot lang ng left, tapos, kusa ng luluwang pagka binuka mo. So, sisikipan. Tapos, luluwagan, pakaliwa, and then, bubuka na. Ang napansin ko lang, sa plastic niya, wala siyang kasamang mga extra paddings. Yun lang, bakit walang kasamang extra paddings? Pero, naman to, removable. Pero dapat, di ba, may kasama. Kaso, ayun, may isang issue agad. Yung pinaka-glue nitong, stop. Tingnan nyo. Ayun, natatanggal. Sabi, dapat nakadikit yan. Hindi ganun ka... Hindi ganun kadikit yung pinaka strap niya. Hindi masyado nakalapat dito sa sa helmet. So yun lang, napansin kong isang issue. Sana lang wag matanggal tapos mawala. Sana pag natanggal, makuha nyo or makuha natin and then makabit natin gamit ang hindi ko alam kung anong pang didikit yan. Kasi baka pag glue gun or glue stick matunaw, di ba? So ayun, test fit na natin. Actually, hindi ko alam yung size ng helmet ko. Kaya medium lang yung nandun and hindi naman siguro ganun kalaki yung ulo ko. So testing natin. Uy! Goods ba guys? Yan natin yung mag-lock. Paano ba? Ganon. Okay. Pagka sisikipan. Bowa. Ang bilis din sumikip And magaan talaga siya sa ulo. Compared dun sa PMT na helmet ko kasi yun, aero. So, mas madaming plastic, mas madaming materials, kaya mas mahal. And ayan na yung fit sa akin. Hindi ko alam kung goods ba. Maganda siya kung hindi mo suot, kaso sa nakikita ko parang malaki. Pero okay lang, goods lang naman. Ang mahalaga naman is safe and mas madaming butas para hindi tayo mapawisan agad. I-testing na lang natin to sa ride sa sunod. Overall, okay naman. Hindi ko lang masagot yung durability nitong A-top na to. Pero since spider naman siya, and madali lang din siguro lapitan kapag kailangan mo ng parts kung may matatanggal man or ano. So guys, ito na yung bago nating helmet. Yan. Nag-laps tayo dito sa MOA. Yung mga 10 kilometers na laps. And ang napansin ko, medyo naman, mas mahangin siya.
mas napasok yung hangin kaysa dun sa isa kong helmet, yung PMT, yung Aero. Ito, malamig sa ulo, kaso, ewan ko, parang hindi ganun ka-fit sa akin. O baka dahil naninibago lang ako. Parang pabilog kasi, ganun, yun. Di ba? Parang ang laki ng ulo ko, tapos parang nawala yung noo ko. Ewan ko ba? Pero ikaw James, ano tingin mo sa helmet ko? Ang daming ano. O parang mas malaki nga sa'yo. Laki? Parang mas malaki kaysa sa PMG. Laki no? Parang iba. Parang may umbok. Ano? Pero kung sa comfortable naman siya. And sa looks, kung sa comfort, mga 9 out of 10. Sa looks, subjective, pero mga siguro 6 out of 10. And sa durability, hindi naman natin matetesting yung durability kasi unless masasemplang tayo, di ba? Yun. So, overall, yung mga 6 out of 10. Worth it ba? Hindi ko masabing worth it. Pero kung papaprotektahan ka naman, syempre worth it. Pero kung yung hanap mo aesthetic, tsaka looks, basta yun. Hindi ko sure. Subjective. And din kasi, medyo pricey siya. Kung bibili mo ng SRP, 4,495 ata o 4,590. Basta ganun. 4,495 tapos walang kasamang extra padding. Basta yun lang. As is, helmet lang. Walang kahit anong accessory, sticker or warranty. Walang resibo eh. Diba? Hindi ko alam kung paano ko sasoli ito pagka Ewan. Hindi ko naman alam kung may warranty ba ang helmet. Meron dapat, diba? Hindi ko alam. Walang nakalagay doon. Walang warranty card. Wala. Maliit na papel lang na manipis. Yung sizing helmet lang tsaka kung paano gamitin. Ano yung snug na fit. Gano'n. Pero testing pa natin to sa long ride natin. Kayo ba? Comment down below. Anong tingin nyo sa helmet? Goods? Or mas okay yung PMT helmet ko? Or bili tayo bagong helmet? HJC? Si Crank? O Sun Remoon? Kung gusto nyo yung gantong type ng content, yung mga reviews ng products, comment nyo lang and like the video. And as always guys, subscribe. Thank you. Guys, ito na yung may adjustan pala dito. Boom, boom, boom. So, kaya pala hindi ganun ka-fit sa akin. Kasi hindi ko pa na-adjust. Ngayon, try na ulit natin. Adjust natin. Yan? Baba mo pa. Baba pa? Ilahin mo lang, tanga. Tangik? Tanga na masyadong yan. Okay. Niluwagan ko nga. So, yan guys. Na tanga. Okay na, nag-fit na siya sa akin. Hindi na nataas. So, user error lang yun. So, overall, rating, tumaas 7 out of 10 na.